Gusto kong i-explain sa inyo muli yung message ng Sunday. But this time, ang format nito, summary. At yung mga marunong magbasa yung in between the line na sinasabi ko, naintindihan nila na may lalim. Katulad ditong hidden. Okay. Parang hidden garden, ano. Benefits hidden. Alam niyo ba, pagka itinatago, hinahanap, yun ang, yun ang, ano dyan, yun ang keyword dyan. Benefits hidden in God's warning. So you will seek Him. You will seek me and find me when you search for me with all of your heart. Di ba yun ang tagubilin? Pati nung panahon ni Jesus, yun din ang sinabi niya eh. Maghanap, ikaw ay makasusumpong. So, kung hinahanap natin ang Diyos, hinahanap natin ay ang kalooban ng Diyos, matatagpuan natin. Kasi yun lang ang gusto niyang mangyari. Gusto niyang isik natin siya. Why? Malilimutan mo yung present condition mo pag hinahanap mo. Naghahanap ka ng pako dahil naubusan ka ng pako. Amaya-maya mo nakalimutan mo sa mo inilapag ang martilyo. Well, malilimutan mo na kung saan mo na ilapag yung problema mo. Pag natagpuan mo na yung hinahanap mo. So, ito yung mga keywords. Kaya pagka meron pong leading sa akin, tapos senior ko, milalim yun kung bakit. Why it's hidden. Kasi pagka common thing, yung common, you tend to ignore. Yung parang baliwalayin mo na lang. Kaya gawin mong parang hahanapin mo pa, hindi mo basta makukuha. Ganon. You shall seek me and find me when you search for me with all your heart. Ang heart mo nandun. Ang last days ay very exciting. Matetest ka talaga. Ang iyong patient, ang iyong commitment. Ito ang time na ikaw ay magsuswitch ng values. Magsishift ka dun sa talagang may value, talagang mahalaga. Makikita mo na yung tinitingnan lang natin noon, kita mo yung pala yun. Ganun pala kahalaga yun. Makikita mo yun. Lalo na pag naandyan na. Pakiulit yung nga sinasabi ko. Lalo na pag naandyan na. Ayan. Pag nayanig na, pag pumutok na, umugong na yung sound na nakakabingi, andyan na. Yung kita mong talagang tunay na uncontrollable na. Actually ngayon, uncontrollable na. Hindi ito madali. Pero in-explain ko po sa Exodus 10, di ba? Sabi ko sa inyo. Yung Exodus 12, pinaliwanag ko. For I will pass through the land of Egypt on that night, and will strike all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and against all the gods of Egypt. Ibig sabihin, makokontradict. Kahit anong ipanalangin nila sa gods nila, it will not work. Yung mga Diyos-Diyosan, kahit sila ay magprosesyon, kahit sila ay kung ano-anong gawin dyan, magkurakol, wala. It won't work. I will execute judgment. I am the Lord. Judgment to who? To whom? How? Ito sa verse 13. Now the blood shall be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt. Yun ay judgment ng God. Yun ay result ng sin. For the wages of sin is death. Hindi naman pag nagkasala, patay agad But it produces death. Magkakaroon ka muna ng karamdaman. Magkakalat ang salot. At hindi lang sa mga tao. Actually, nagsimula ito sa hayop. Tapos na-contaminate ang tao. Well, sinasummarize ko na lang yung mga narinig ko sa mga experts. Sa mga experts sa
virus, expert sa infectious disease, expert sa pandemic. Narinig ko sa kanila. Ganon din naman ang ginawa ko na mag-serve ako kay Lord. Kung ano yung narinig ko dun sa mga nauna sa akin na naging successful ang ministry, nakikinig ako sa kanila. Hindi ka kawalan ng pagkatao ko kung ako'y marunong makinig, kung ako'y marunong magpaturo, kung ako'y marunong humingi ng tulong. Kung nahihirapan ka na hindi, kaya ko to, Pilipino ko. Oo nga. Hindi nakakahiya ng isang tao na hingi ng tulong. Kasi yan talaga tayo ay magtulungan, magpanalanginan, magmahalan, magibigan. Now, tingnan niyo po ito. The blood shall be a sign for you. Actually, it will be a memorial. Talagang ito gusto ng Panginoon na matandaan. And it happened din sa sinasabi ng Panginoong Jesucristo kung papaano ang mangyayari. Sabi niya, there will be wars, rumors of wars, earthquake in various places, famine, pestilences. Yan talaga rin ang magaganap. Ang mga nation will try to control other nation sa pamagitan ng kanilang power. Alam niyo nung araw, ang labanan talaga, pa-sophisticated Alam niyo nung araw, meron sila yung parang bolang apoy. Pagkatapos, ibabatong, tapos pag tumama yon, ang kakalat doon, oil. May lamang oil, bolang oil. Pagkalat, sabog ang mga apoy. At pagtatalsikan ka nun, mag-aapoy ka. So mag-aapoy yung mga soldiers. Yan ang pinaka-bomba nila. Pag ngayon ginamit yan, tawanan ng mga militar. Okay, tapos yung espada, tapos yung mga pana, yun ang kanilang Armalite. Ang dami niyan, mga 1,000 na may pana. Archers! Go! Pag sinabing gano'n, liparan niya sa ere, tusukan niya sa mga tao. Kung saan tinataman, nandulo noon may lason. Well, ngayon, iba na, digital na po. Yung 1 kilometro o 1 mile ang layo, pag binaril mo yan, yung bullet na yon guided. Yung bullet na yon tatama sa ulo. At hindi yan inire-reveal pang masyado yung klase ng weapon na yan. Pero yan, pag nasilip doon, guided by GPS. Controlled. Kaya bibiyahe yan sa pool yung tinamaan niya. Kaya mga minamahal ng Panginoon, sa ating kapanahunan ngayon, kung sophisticated na mga weapons, sophisticated na ang gadgets, sophisticated na ang takbo ng mundo na tinatawag natin. Ito yung millennial na pamamaraan, nasa panahon na tayo na ngayon. Now, kailangan tayo upgraded din. Ang faith natin, ang knowledge, dagdagan mo yung knowledge para naiintindihan mo what's going on. At nalalaman mo kung paano ang approach na kailangan mong gawin. We need to do that. Kailangan po ang mga Christians huwag manatili na stagnant o nag-i-slumber na katulad ng 5 virgins na natulog, nag-slumber siya, nawala ng oil. Now, ito po yung mga warnings ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya sa Matthew 24 verse 25, See, I have told you beforehand. So alam na natin kung ano yung mga sinabi niya, yung binanggit ko kanina. Wars, rumors of wars, earthquakes in various places. Sabi na natin yon. So given na. Kaya sabi niya rito, See, I have told you beforehand. Now, sa Mark 13 verse 23, sa ibang bahagi ng gospel, so ito naman ang isinulat. But take heed, see, I have told you all things beforehand. Hindi lang few things, all things. I have told you all things beforehand. Okay. So John 14:29. And now I have told you before it comes, that when it does come to pass, you may believe. Lalong lalalim ang iyong pananampalataya kay Jesus Christ. Na dinidiscredit ng mga writer ng books,
ng mga authors ng books, gumagawa ng controversy, gumagawa ito ng contradiction sa beliefs ng mga mananampalataya, ng ating mga forefathers, yung mga ninuno natin, yung mananampalataya ng mga ninuno natin, dinidiscredit si Jesus Christ. At bumababa ang tingin kay Jesus Christ. Una, atakihin mo ang Christmas, atakihin mo yung mga Thanksgiving, atakihin mo yung mga ginagawa ng mga atakihin mo yung worship place, atakihin mo yung pag-worship ng mga tao. Like what's happening. Ipinagpapalit mo ang iyong freedom of worship sa fear. Minamagnify, instead na iminamagnify si Lord, ang iminamagnify ay ang world. So, instead na Lord, world ang minamagnify. Minamagnify ang nangyayari at ang tao ay natatakot. Alam mo, mananampalataya, hindi dapat, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kaya yung pong takot, yan ang magiging dahilan kung bakit ikaw magkakaroon ng hesitation na makiisa. Amen po ba tayo doon? These warnings, see, I have told you beforehand. Take heed, I have told you all things beforehand. Sabi niya rito, and now I have told you before it comes, that when it does come, you may believe. Mas lumalim ang iyong beliefs. Ang purpose ng lahat ng ito is for us to have a positive anticipation. I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. Thought of peace and not of evil. Okay? Ano yung purpose ng lahat ng yon? Anong purpose ng lahat ng yon? Peace and not of evil. Ano yon? To give you. Okay, isa pa. To give you an expected end. Meron kang positive anticipation. Nagpapakilala si Lord sa kanyang message. Nagpapakilala si Lord sa kanyang warning how much He loves us. Kung gaano niya tayo kamahal po. At pinakikita niya rito, ang kanyang thoughts is always good for you and me. Magpapadala nga ako ng salot at mamamatay nga ang lahat ng panganay. Pero magpahid lang kayo ng dugo. Lalampasan ko kayo. It will not affect you. Always good. Dugo ay kababarnis lang ng bahay. Kapipinta lang ng bahay, rubber rice pa. Tapos lalagyan ko ng oil, ng dugo ay ang baho nun pag natuyo. Hindi, kalokohan yan. Patay. Amen pa? Because ang mga bagay na mahalaga sa Diyos, foolishness yan. Yung mga ideas ng Diyos, foolishness yan sa tao. Hindi niya yan maintindihan. Mahilig si Lord sa ganun, i-contradict ang nasa mind natin. For my thoughts are not your thoughts, nor your ways, my ways, saith the Lord. Kung gaano ang taas ng langit sa lupa, ganyan ang taas ng aking pag-iisip sa inyong mga isipan. For as heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Okay? Itsende. Oh, kailangan po yung word na yun. Understand? Kasi if you don't understand, matuto ka ng ibon. If you don't understand, you will not be fruitful. If you will not understand, kung hindi mo maintindihan yan, okay, cares of this world and deceitfulness of riches, it will choke the word. And you become unfruitful. So, napakahalaga pong maintindihan. Kaya, itsende. Parang ng mga nakakasti-kastilaan ako. Hindi man ako marunong magkastila. Pero dinibiro ko lang kayo ng para may tension release naman. Hindi naman kayo masyadong matakot. Ganito po yan. Ang approach ng tao iba-iba.
Nung sabihin ito ng Panginoon, si Peter, niyaya siya. Sabi niya, ako'y papatayin, hulihin, mapatayin ako, 3 araw, mabubuhay ako. Aba, sabi ni Peter dito sa Matthew 16, verse 22 and 23, tinan niyo. Then Peter took him aside and began to rebuke. Rebuke Jesus. Far be it from you. Hindi mangyayari sa iyo, Lord. This is not going to happen to you. It shall not happen to you. Si Jesus matalas. O, tingnan, yung kanyang, na-discern niya kagad, hindi si Peter to. Kanina kasi, sabi ni Peter, you are the Christ, the Son of the living. Blessed are you. Inililid ka ng aking Ama na nasa langit. Inilid ka ng aking Ama na nasa langit. Hindi tao nagsabi niya sa iyo na ako ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Hindi tao nagsabi sa iyo yan. But now, you are saying this. But now, you are thinking negatively. But now, you are fearful. But now, you are worrying. Nawa niyo ba sinasabi ko? Kaya, paano ang gagawin mo pagka ikaw, you start to worry, you start to be fearful, nagsisimula kang malunod sa problema? Anong solusyon mo doon? Get behind me, Satan. There's that negative spirit na umaatak sa iyong mind. May ina-attack ka na ikaw ay being carried away ng iyong masyado kang emosyon na hindi mapigil yung nature mo, yung old nature. Kasi yan, old nature, sabihin niyo po, old nature. Bawat isa sa atin ay may lumang tao. Kaya bawat bayan, merong lumang bayan. Lumang tao. Nagigets niyo ako? Kaya napakahalaga po na yung ating new man, yung inner man, yun ang lagi nangingibabaw at nagmamanifest. But how to do that takes training. Kailangan po tayo matrain doon sa area na yun. Okay. Now, sa Luke 21 verse 28, ang in-example ko sa inyo kanina, a negative anticipation. Sinasabi ng Panginoong Jesucristo yung future, what's going to happen. As a warning to them na pag nangyari yon, you will believe that I am the Christ. You will believe that I am the Son of God kasi I will rise again because I am the resurrection and the life. Pero yung negative anticipation, get behind. Sabi niya, hindi yan mangyayari sa iyo, it shall not happen to you. Far be it shall not happen to you. So that is a negative spirit. That is a negative anticipation. Ang anticipation, yung bang umaasam ka na. Ang anticipation. Kaya kailangan makita niyo muna yung meaning. Ano ba yung meaning ng anticipation? Expectation. Yun ang anticipation. Sa aming mga accountant, forecast. Nakikita mo na yan. Sa Weather Bureau, forecast din ng weather. So, meron kang anticipation. When there is a forecast, then you prepare. So, ang purpose nun ay mag-prepare ka ayon sa tagubilin ng Panginoon. How you will prepare? Paano ka mag-prepare? Paano mo paghahandaan? Kaya, prepare. The message. Kung paano mag-prepare. Now, when these things begin to happen, look up and lift up your heads. Salamat, Panginoon. Matatapos na ang paghihirap namin. Salamat, Panginoon. Dumating na ang araw ng katubusan. Nakakagulo yun. Kung panahon ni Lot, fire and brimstone. Kung panahon ni Noah, baha. Tapos panahon ni Lot, fire and brimstone. Tapos kapanahon na natin, ang lahat matutunaw, all elements will be burned up with fervent heat na hindi pa nangyayari, hindi pa nagaganap. Noon, maging ngayon, at maging sa darating, hindi na maulit, hindi na mangyayari. It will happen once. Pero alam nyo, napakatindi. Ang description sa Old Testament, nakatayo ka, natutunaw ang mata mo, tutunaw ang dila mo, nang nakatayo ka. Parang heat wave, napakainit na. Ang maaari ko lang
ihalin tulad doon. Hindi volcanic yon. Hindi meteorite yon. Ang maaari ko lang maihalin tulad doon, nuclear. Kasi kung titingnan nyo, nasa YouTube, tingnan nyo yon. Papaano, kasi i-document nila yung sa Hiroshima at saka sa Nagasaki. So, dinocument niya yung pagbaksak noon. Alam niya yung gumawa noon nasiraan ng bait eh. Alam niya na pag binaksak mo yon, total, lahat yun, wipe out. That's the same thing. Pero alam niya yon, old school, ang atomic bomb, old school. Ngayon, nuclear. At saka ito, hindi na ito saan manggagaling sa itaas, ibabaksak. Hindi na ganon. Ito, manggagaling sa ilalim ng tubig. Manggagaling sa mga submarines and then malapit lang yon. And it will come. Magising na po tayo. Sa tama nating kalagyan. Now, if you have this negative anticipation, ganito po ang mangyayari dyan. Tignan niyo. Itong isa, positive ito. Look up, lift up your heads, because your redemption draws near. Ang katubusan nyo ay nandiyan na. Ngayon, tignan niyo po sa verse 25 to 27. And there will be signs in the sun. Magdidilim, hindi sisikat ang araw. There will be signs in the sun, in the moon. Ang moon daw, magiging parang blood yan eh. Mamumula ang langit. And in the stars, merong sign. And on the earth, distress of nations. Magkakaroon ng distress. There will be signs, earth, distress of nations, with perplexity. And the sea and the waves roaring. Daluyong. Tagalog ha? Tingnan natin Tagalog. At magkakaroon ng mga tanda sa araw, buwan, bituin, at sa lupa'y magkakaroon ng kahirapan sa mga bansa na nalilito dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Yan. Tapos ano ang result? Ang mga tao ay manlulupaypay dahil sa takot. Hindi binabanggit dyan na yun ay tao ng Diyos. O maaring tao ng Diyos na ang kanyang pananampalataya humihina. Weakened. O yung mga tao na magkaroon ng negative anticipation. Negative ang expectation niya. Hindi positive. Kahit anong gawin mo, pakinggan niyo mabuti. Kahit anong gawin mo, isang araw ang puso mo titigil sa pagtibok. And ibig sabihin ng pag tumigil sa pagtibok, tayo po ay malalagutan na ng hininga. Ibig sabihin ko doon, ang ating pong buhay ay temporal. Ang buhay natin ay panandalian. Para lang itong mist. Para itong flowers na nagpe-fade. Mawawala. Generation comes, generation go. Na tamay kayo sa akin sandali. Yung ba'y maliwanag sa iyo na ang buhay mo ay maiksi lang? Na sinasabi doon sa Job chapter 14 verse 1. Man who is born of woman is a few days and full of trouble. Ityende. Unawain po natin, mga minamahal ng Panginoon. At kung hindi, masabi mo, Lord, help me understand. Help me number my days na maintindihan ko na I have but few days in my life. Kaunti lang ang aking buhay. Wag ko na pong gamitin ang aking buhay sa kasamaan. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. So itong mga taong na ito, sa verse 26, ang mga tao ay manlulupaypay dahil sa takot at mga ngamba sa mga bagay na darating sa daigdig, sapagkat ang mga kapangyarihan sa mga langit ay mayayanig. Sabi dito sa English translation, men's hearts failing them from fear and the expectation, yung anticipation or expectations of those things which are coming on the earth. For the powers of the heavens will be shaken. Tandaan niyo yung word na anticipation or expectation. Kasi pag sabi ng Lord, nagpakilala siya, I know the thoughts, alam ko ang iniisip ko para sa inyo. I know the thoughts that I think towards you, toward you.
thoughts of peace, not of evil, to give you an expected end. Sabihin nyo, positive expectation. Expected end. End will come, but expected mo na yun, it will come, and the Lord is always on your side. Because He will never leave you nor forsake you. Sabi niya, I am with you. Yan ang hidden benefits nasa warning ng Panginoon. Marami siyang warning, pero nandun yun. Nandun yung blessing, nandun yung kanyang pag-iingat, nandun yung kanyang love. Hanggang sa huling sandali, hanggang sa huling hibla ng iyong hininga, I will not leave you nor forsake you. Okay, amen po. Now, pag ito in-ignore mo, hindi mo ito inintindi, sabi rito, ito katulad ng pangyayari as in the time of Noah. Ganitin ang katulad ng pangyayari as in the time of Lot. They ate, they drank, they married wives, they were given in marriage, until the day that Noah entered the ark, and the flood came and destroyed them. Tinan nyo. Gusto ko maintindihan natin itong mistake nila. Tinan nyo. Nakalista ito eh. Tinan nyo yun. They ate. Okay. Yung time ni Noah at saka yung time ni Lot, the same ang explanation ni Jesus. They ate, they drank, they bought, they sold, they planted, they built. Okay. Panahon ni Lot. O panahon ni Noah, they ate, they drank, they married, they were given to marriage. Okay. Pareho. Ano ang tinutukoy ko rito? Wala namang masama. Ganyan naman tayong lahat. This is what we do. Ito yung buhay. Pagka ikaw ay nasa edad na, kailan ka ba mag-asawa? Ako na may nasasabik na anak na makita ko ang aking apo. Ganyan, no? Okay. Kasi nagsasalita ang mga magulang, no, na gusto niya makita yung apo niya bago ako pumikit ang mata, makita ko man lang ang aking apo. Okay. Gets ba sinasabi ko? Ang masama dito, yung sinasabi ni Jesus, ito, sabi niya, katulad ng day ni Lot, katulad ng day ni Noah, ang pagbabalik. Ang pagbabalik ng anak ng tao ang tinutukoy eh. Sa pagbabalik ng anak ng tao, ang maraming tao nakalilimot. Ang maraming tao nakapokus sa kanilang mga personal activities. Ang mga tao na nabubuyo sa materialism. Ang mga tao, ang concern nila, yung mga needs nila rito sa lupa na parang dito na nila gustong manirahan forever. Sad to say. Talaga po yan. Tithes and offering lang, struggle. Nami-misinterpret. So, yung time ni Noah at saka time ni Lot, ganun ang pagbabalik ng Panginoon. Yung time na yon, yun ba ang ngayon? Yun ay striking question at tagus yan sa inyo dyan. Ganun ba ngayon? Yung time ni Noah at time ni Lot, they ate, they drank, they bought, they sold, planted, built. Ganun ba ngayon? That's exactly what's happening. People, mankind, masyado silang na-overtake ng kanilang mga personal activities. Doon umiikot lang. Yung gustong mas maganda ang lahat sa kanya kaysa sa iba. Gusto lagi nakakaangat sa iba. Ang damit niya, ang pinakamaganda sa iba, ang alahas niya, ang buhok niya, pinakamaganda ang kulay, lahat natutuon sa personal. Uso, ang maganda ngayon, maliit ang tiyan. Payat. Ang model, payat. Kailangan skinny. You look skinny. Yan ang ngayon. Hindi ba yun ay masyado kang nabubuyo para sa iyong pangsarili? Adorno ng buhok, adorno ng pagbibilad ng katawan, lilitaw ang dibdib, cleavage, ang legs, ang hubog ng katawan niya. Kailangan magandang hubog ng katawan para makapagsuot ka ng style na naimbento ng fashion designer. Ang sabi ng Panginoon, dito nung sabihin niya yung as in the time of Noah, as in the time of Lot. Pero meron siya ritong striking na sinabi.
Remember Lot's wife. Striking yan. Kung ikaw ay nagbabasa na pagkatapos magbabasa, napikit ka at uugoy-ugoy ka, Panginoon, ano ang ibig mo sabihin? Okay? Hanggang sa makatulog ka. Tapos pag nagising ka, Lord, baka namiss ko yung sinabi mo. Anong ibig mo sabihin? Remember Lot's wife na tinawag ni Pastora ng Loti. Ang problema ni Lot's wife, lumingon. Remember Lot's wife. So ito, ang mga tao, nung time na yon, materialismo ang problema niya. Materialistic. Masyado silang attached sa world. Yun ang ibig sabihin nito. Yung mga tao doon, hindi nila, tayo nyo, pag nagugutom ang tao, hindi sex ang uunahin yan, pagkain. Pati bata, kakainin yan. O, yung anak mo ha, yan ang iluto natin ngayong araw na ito. Bukas yung akin. Yan ang usapan. Pagkagutom ang tao, magkakasundo siya, sige. So, kinain nila yung anak. Tapos, ginabasan, itinakas yung kanyang anak. Hindi niya matiis na kainin yung kanyang anak. Kasi busog na siya eh. Pero kung gutom, kakainin mo sarili mong anak. Hindi ba ngayon kinakain ng sariling anak? Yung anak ginagahasa ng tatay. Dahil wala ang ginagahasa ng lolo. Kinakain ng lolo, kanyang apo. It's happening. Now remember Lot's wife. Lagi nyo nga yan, kumari lang sana ilagay nyo sa etokador ninyo eh. Remember Lot's wife. Luke 17:32. Remember, lagyan mo niya ng verse, chapter at saka verse. Remember Lot's wife. Ilagay nyo habang nagsusuklay ka, mawawalan ka na ng ganang mag-adorno. Gets nyo ako? Ay, paggising sa umaga, nung bagong kasal eh, yung pilik mata nasa noo. Magkatabi pa. Fake pala lahat. Fake ang eyelashes. Tato ang kilay. Okay. Ang labi, operado. Ang ilong, silicone. Kaya hindi pwedeng pisilin ang ilong. Silicone ang ilong. Remember Lot's wife. Masyadong attached sa material world. Amen po. So anong gusto nang sabihin ni Jesus dito? Gugunawin ng Diyos yan. Matutupok yan. Mawawala lahat yan. Huwag niyong pag-igtingan yung kayamanan na nasisira at kinakain ng tanga. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Ginagawa mo ba ito? Ang puso mo ba ganito? Natatangay ka ba nito? Nakatira tayo dito sa material world. Ang tendency ng isang tao ay maging ganito. Kaya huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito yung may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa English, do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. Verse 20. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. Huwag yung kayamanang panlupa, kundi kayamanang panlangit. Huwag pahalagahan ang di mahalaga sa Diyos. Pag ibinless ka ng Lord, gusto niya, ishare mo yon. Lalo ka ngayon pagpapala. Kasi pag isinyer mo yon, yung binigyan mo, magpapasalamat sa Diyos. So, ibe-bless ka na naman para marami ka na namang. Tapos yung binigyan mo, magpapasalamat na naman sa Diyos. Kaya sabi niya, marami magpapasalamat sa Diyos. Ang Diyos na kaya magbigay sa iyo ng binhi at magbibigay ka ng tinapay,
marami ang magpapasalamat sa Diyos. Hindi ba napakabuti ni Lord sa kanyang principle? Pero kailangan dito ay positive anticipation. When you are blessed, you share. And then, yung sharean mo, pupurihin niya ang Diyos. Di ang dami magpupuri sa Diyos. Hindi ba napakabuti na Panginoon? Amen. Gusto niyo ba maging channel of blessing? Okay. Lagyan niyo sa heart niyo yan and you will be channel of blessings. Sabi dito, pasasaganahin kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayon, dadami magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadaling ko sa kanila. Tama mo, tulong nyo, pero dadalhin ng Diyos sa kanila. Channel ka lang, channel of blessing. Huwag na natin gawing model. Si Loti ay hindi modelo. Yan ay example na dapat nating huwag tularan. Dapat tayong magising, it is a wake-up call from God. Amen po. Ang purpose ng lahat ng itong warning, para magkaroon ka ng anticipation. Para ikaw ay magkaroon ng motivation. Para ikaw ay magkaroon ng planning according to God's direction. Tingnan niyo ang kahalagahan ng anticipation. Ang anak mo, 7 taon pa lamang, pinag-iipunan mo na siya ng kanyang pang-college. That is anticipation. Bilib ako sa'yo, pare. Paano ba nagawa yan? Pareho lang naman tayo ng trabaho. Ba't ang anak mo na pagka-college mo? Ganito yan. Ako ng insurance. Na yung insurance, life insurance, na may kahalong education. Ngayon, pagka hindi namatay sa ganung edad, okay, di tapos na ako. Pero yon, meron na akong pang-education niya. Magkano naman yung pang-education niya? Ikaw pala, 25,000. Napagtapos mo sa 25,000 ang anak mo sa college, sa panahon ito ay 25,000 noong unang panahon, ay iba na 25,000 sa ating panahon ngayon. Hindi ka pa makabili ng bisikleta. Napagtapos mo ng college. Sabi niya, hindi. Tinulungan ako ng mga kapatid ko. Di yun din lumabas. Di niya yata nakuha yun, ano? Iba ang insurance sa assurance. Ang insurance, nadideplete yan. At saka ang insurance, kailangan may masamang mangyari. Tsaka mo makukuha yung benefit na yun. Ang assurance ng Diyos sa atin ay yung kanyang promises sa atin. I will not leave you nor forsake you. Sabi niya rito, huwag kayong maging greedy. Okay? At masiyahan na kayo kung ano meron sapagkat siya nagsabi, hindi ko kayo iiwan, ipababayaan man. Natatandaan niyo yun sa Hebrews 13, di ba? Huwag kayong magmukhang salapi sapagkat masiyahan kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ipababayaan man. Proven na ito ng marami sa inyo na ang pananampalataya nyo, ako hindi iiwan, ipababayaan man ng Panginoon. And true. Ako po itinalag ako ang sarili ko. Talaga hindi ako pinabayaan. Habang tumatanda, umuunlad. Habang tumatanda, nabe-bless. Habang tumatanda, yung hindi ko makayanan noon, dahil hindi ko kailangan yung comfort na yun noon, ngayon, nakakayanan na dahil kailangan ko siya ngayon. Hindi ko siya kailangan noon. Ngayon, kailangan ko siya ngayon. Kailangan ko yung hindi matagtag na sasakit ang dibdib ko. Meron akong sasakyan na maalwan, nakataas ang paa dahil ang paa ko wala nang ugat sa hita ko. Binibigyan ako ng Panginoon. Napakabuti ni Lord. Kung ginawa ng Lord sa akin, gagawin din sa iyo. Hindi kayo iiwan, ipababayaan man ng Diyos. Okay, pakinggan nyo to. At imagine mo si Jesus na nagsasabi sa iyo. Okay, pakinggan nyo. Pikit nyo mata nyo, pikit nyo. Anak, hindi kita iiwan. Hindi pababayaan man. Manalig ka sa akin. Manalig ka, anak. Hindi kita iiwan. Hindi pababayaan man. Huwag kang magmumukhang salapi. Masiyahan ka kung ano man nasa iyo. Sapagkat ako ang Diyos na nagsasabi.
Anak, hindi kita iiwan, hindi pababayaan man, kahit ano mangyari. Maguguho ang mga bundok. Lilipat ang mga isla. Pero ang pag-ibig ko sa iyo, hindi mawawala magpakailanman. Hindi ba mako-comfort kayo nun? Hindi ba very comforting? Hindi ba yun ang reason para tayo magkaroon ng positive anticipation? Ang trust ma-develop. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. Ngayon, ito pa ang isang sabi ng Panginoong Jesucristo na gagawin niya. Ito, sabi niya, I tell you, Luke 17:34-37. Sabi niya, I tell you, in that night, there will be two men in one bed. The one will be taken, the other will be left. Two women will be grinding together. The one will be taken, the other left. Taken, left. Two men. Basta ang lagi lang titingnan natin dito ay naka-highlight. Two men. Dalawa ng dalawa eh. Isa kuha, isa iwan. Okay. Two men will be in the field. The one will be taken, the other left. Kung taken, kung kami po'y kukuhanin, where Lord? Yun ang tanong. Dito po pumasok yung controversy. Ano sabihin ng controversy? Yung pagtatalo, iba-ibang interpretasyon. Doon sa body. Yung iba, pinaliwanag, carcass, bangkay. Kaya ito, nagkaroon ito yung iba, negative. Yung iba, positive. Anticipation. Mga Bible scholars, mga Bible experts, nagkaroon sila ng controversy dito sa verse 37. Where, Lord? Ang question, where, Lord? Sabi niya, so he said to them, wherever the body is, there the eagles will be gathered together. So ang interpretation nila, yung kukuhanin, yun ay papatayin. Tapos yung left, yung may iwan. Yun ang ibang interpretation. Yung ibang interpretation naman, katulad ko, I believe it, yung kukuhanin will meet the Lord in the sky. Okay. Nandun si Lord, yung body ni Jesus Christ, the Lamb of God. Okay. Nandun si Jesus Christ, resurrected body, glorified body ni Jesus Christ. And then tayo na buhay, hindi mauuna doon sa namatay. Tapos, in a twinkling of an eye, nandun na siya. Twinkling of an eye. Nandun na sila. Tapos kasunod tayo. Kisap mata lang naman eh. Di may pagitan pa ba naman yung kisap mata? Kumisap ka nga. Nandun na. Di nandun pareho halo sabay. Behold, I tell you a mystery. Misteryo nga mystery eh. So pagka mystery yan, medyo may controversy yan. Mystery. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. Okay. Tapos sa 1 Thessalonians 4:16-18, for the Lord will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then, we who are alive, buhay pa tayo, maaari nagpipreach ako, tapos bigla tayo mawawala. Okay? And then, wala, as a thief in the night. Walang sabi-sabi. Sabi niyo yung word na yan, walang sabi-sabi. wala yung, itong oras na ito, itong araw na ito, itong moment na ito, wala. In a twinkling of an eye. Pero ito bago maganap, ang pinagbabasihan ko naman, yung usapan nila kay Abraham. Gagawin ko ba yung pinaplano ko na hindi ko papaalam dito sa aking lingkod? Iho, ito magaganap. Lord, teka muna. Kung meron po bang 50 tao, yung isasama ni ihahalo ninyo doon sa tutupukin nyo, sabi niya. Hindi. Pagpaumanhin po ninyo, Panginoon. Pero kung ang 50, bawasan nyo ng 5, ay naging 45 na lamang.
Tutupukin ba ninyo ang 45 kasama ng mga taong yan? Hindi. Bumaba ng bumaba ang intercession niya, bumaba na. Intercede, pinapanalangin niya yung mga tao doon na huwag naman po, huwag naman yung ihalo yung mga righteous doon. Sabi niya, hindi. Kung may 10, tutupukin pa ba ninyo? Hindi. Di ba yan ang good news? Sabi mo sa katabi mo, hindi. Hindi isasama doon sa mga kahindik-hindik. Kaya, kung hindi nga dahil doon, sabi ni Jesus, alang-alang doon sa mga hinirang, paiiksiin ng Diyos. Kasi kung hindi niya paiksiin, walang flesh na makakaligtas, walang buhay na matitira. Lahat mamamatay. Pero alang-alang sa kanila, pinaigsi. At hindi lang yun. Inialis, taken. At tapos, ang word dito, caught up. Caught up together with them. Okay? Caught up. And we shall always be with the Lord. Hindi na tayo mapapahiwalay sa Kanya. Hindi ba yan eh? Hindi ba yan eh? Positive anticipation. Kung kay Peter, huwag maitulot na mangyari sa iyo yan. Na may, get behind me, Satan. Kaya pag ninenervyos ka, get behind me, Satan. Kurutin kita. Get behind me. Pipingutin ko tenga mo. Get behind me. Namukusin ko yung bunganga mo, sinungaling ka. Gets niyo ako? Amen ba tayo, mga minamahal ng Panginoon? We need to increase our faith. Kailangan natin i-upgrade ang ating pananampalataya and believe God sa kanyang sinasabi. Amen po? Bakit hindi pa nangyayari itong pagdating ng pagbabalik ng Panginoon? Gustong-gusto na nating matapos na at matapos ng ating paghihirap. Alam niyo, may desire akong ganon. Katulad din ni Apostle Paul dun sa Philippians chapter 1, verse 22 and 23. Parang, kung ako'y kukuhanin ni Lord, okay, sabi rito, if I live on in the flesh, this will mean fruit from my labor, yet I cannot tell what I should. Hindi ko maalaman kung anong pipiliin ko. Kasi, I am hard-pressed between the two, having a desire to depart with Christ, which is far better. Mas mainam na yon. May kaysa sandali. Pag ikaw ay nauna, sabihin, siya umuwi na kay Lord. Hindi naman siya namatay eh. Siya umuwi na kay Lord. Nevertheless, to remain in the flesh is more needful. Kaya lang, kung okay nandito pa, di ba? Mako-comfort mo pa yung mga namatayan. Di ba? Kaya buhay ka pa. Kaya si Brother Manor, buhay pa ang ating comforting pastor. Yung mga nagdadalamhati, yung mga namatayan, ang kahindik-hindik, ha? Katulad ng pangyayari sa kanyang sariling anak. Kahindik-hindik. Pero, doon din ang uwi natin. Doon din tayo. Isang araw, titigil din ang pagtibok. Kinitil, masakit. Pero darating ang time, i-comfort naman tayo ng Lord. Okay? Therefore, comfort one another with these things. Pero, ito po yung sinasabi rito. Sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 1 to 8. Now, brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, we ask not to be soon shaken in mind or troubled. In mind, not to be shaken. Not to be soon shaken in mind or troubled in your heart. Either by spirit, or by word, or by letter, or as if from us. Do not be troubled. Do not be shaken in mind or troubled. As if sa amin pa nanggaling yan. As though the day of Christ had come. Parang dumating na. Hindi pa. Okay, hindi pa. Nakukuha nyo. This is just the beginning of sorrow. This is just a sign for us to prepare. This is just a sign for us to have a positive anticipation na sa halip na ikaw ay shaken and paralyzed because of fear, you will start to spread the good news, the gospel of salvation
of whom many people will be saved. Lalo mong mamadaliin ang pagsishare. Not for you to be shaken. And let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first. Magkakaroon muna ng falling away. And the man of sin is revealed. The son of perdition will be revealed. Hahayag na kung sino siya. Who opposes and exalts himself above all that is called God. Stop worship. And that is worship, so that he sits as God in the temple of God. Oh, makapangyarihan. He sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. Sundin mo siya. Huwag yung God mo. Itatwa mo ang Jesus mo. Pugutan kita ng ulo. I have power na putulan ka ng ulo. You renounce your Jesus Christ. Sabi niya, do you not remember that when I was still with you, I told you these things? And now you know what is restraining, that he may be revealed in his own time. Restraining. Sabi niyo mo rin, restraining. Oh, Tagalogin natin itong restraining. Nakakapigil. Paano pipigilin? Gagapusin. Be bound. In the name of Jesus, I command you in Jesus' name. You're powerless, be bound. Hindi makalutang. Hindi makalitaw tulo yan. Hindi man HTBC, hindi naman tayo lang po yun. Hindi naman tayo ganon. Hindi naman ang HTBC people thinking natin, HTBC and others, we don't think like that. Marami po tayo. Marami tayo mga sundalo ng Diyos. Pero alam nyo, yung mga mahilig na mag-put down, hindi natin yung kaisa. Ang kaisa, hindi nagpo-put down ng kapwa niya. I mean po, walang misencounter. Sa Kingdom of God, Pastor Sam? Ha? Ang sundalo ba ng Diyos may misencounter? Kahit saan magpunta si Apostle Paul, pinag-iingatan siya ng kapwa niya mananampalataya. Walang misencounter. Tapos merong iba misencounter, pero yon nagpapanggap. Yon confused. Yon deceive. Pero walang misencounter sa tunay. Spirit sa spirit na nag-uusap yan eh. Kaya pagka nakakamit ka ng ka-espiritu mo, wala kayong contradiction. Ngayon, tinan nyo, hindi nyo nakikilala kung ano yung restraining. At ngayon, nakikilala ninyo kung ano ang nakakapigil upang isiya'y mahayag sa kanyang takdang panahon. Nakikilala nyo ba kung ano yung nakakapigil? Yun ang gapos gang. Nung ko pa sinasabi sa inyo yan eh. Yung gapos gang. Nung ko pa sinasabi sa inyo na yung what you bind on earth will be bound in heaven. Hindi ka makakalutang. Yung mga pamilya dapat miyembro ng gapos gang. Ng mga mananampalataya. Be bound. Sapagkat ito ang mga susi na ibinigay ng Panginoong Hesukristo. Sa Matthew 16, verse 19, and I will give you the keys of the kingdom of heaven, that whatever you, plural, bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. I will give you the keys of the kingdom. So Matthew 18:18, assuredly I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Hindi lang niya kay Peter sinabi yan. Yan ay sa mga mananampalataya. Assuredly I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. Who holds the keys? The church holds the keys. The church got the authority from Jesus Christ. The church is commissioned to preach the gospel and apply the authority in the name of Jesus. Because the King of Kings and the Lord of Lords, the name that is above all other names, siya ang head of the church. Siya ang leader ng church. So surely I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven.
Yun ang restraining. And now you know what is restraining. That He may be revealed in His own time. Tingnan nyo. Pakinggan nyo mabuti. Pag hindi po inalis ang pumipigil, hindi lilitaw. Pag hindi lumitaw, hindi babalik si Jesus. Hindi pa siya makakabalik. So unless we are taken out of the way, ito pong Antichrist, hindi naman ito lilitaw. Kailangan po mangyari yan. Kailangan maganap yan. Amen po. At hindi naman natin yun minamadali. Marami pa tayong tatrabahuin. Marami pa tayong aabutin. And in order for us, the church, to be successful, the church and you, even in the natural, will be successful. You have to learn the 3 Ds of success. Okay, the 3 Ds of success in life. Decision. Bakit ka magdi-decide? You're convinced. Decision will not happen unless you are well convinced. Hanggat kumbinsido ka na it is good, it is beneficial, it is rewarding, hindi ka magdi-decide. Hanggang ngayon, indecisive ka pa. Anong kurso? Saan ka mag-e-enroll? Anong school? Hindi mo alam. Why? Dahil wala kang foresight. Hindi mo nakikita kung ano yung mararating, but God knows kung ano yung gusto niya para sa iyo. Alam mo kung saan ka magaling. Yun ang i-develop mo kung ano ka magaling. Now, 3 Ds of success in life. Kaya ka magkakaroon ng decision, you are well convinced. Pag hindi ka kumbinsido, double-minded ka. So, hindi ka makamove on, hindi ka makapag-decide, indecisive. Yung mga tayong indecisive, double-minded, wag mag-expect na ibe-bless. Walang decision in life. So, magkakaroon ka ng positive anticipation. Amen po. So, you know. Kaya nire-reveal ng Panginoon yung kanyang plano para tayo magkaroon ng positive anticipation. So, it will lead you to a decision, determination, and discipline of your body. Na huwag kang magpatangay sa iyong nararamdaman. A lot of people is being, yung nangunguna sa kanya, ang kanyang nararamdaman. Yun ang kanyang laging sinusunod, ang kanyang kaluluwa. Spirit, soul, and body. The spirit of a man is the candle of the Lord. If God is ever going to enlighten us, it is through our spirits. Ang Holy Trinity ng Bible Church, ewan ko, maraming kakaunti lang siguro may testimony katulad noon. Hindi naman marami. Hindi rin ako nagmamalaki. It is just a blessing. It is just a privilege that I was able to hear it. Okay, not audibly, hindi di sa tenga, kundi directly in my spirit that God is going to use me. Kung hindi sa paggamit ng Diyos, hindi natin mararating naman ito po. So, kami naman ng Panginoon, having the right people sa paligid mo, makatutulong sa iyong goal, makatutulong sa iyong success. Nilalagay ng Diyos sa iyong harapan yung mga makakasama mo at makakatulong mo. Yung volunteers of God, pinagsasama-sama niya. To God be the glory pagdating ng dulo. Walang bida sa atin po. Always the Lord's glory ang lahat. Amen po. Kaya ito yung 3 Ds of life. Ito expound mo, ito pag-aralan mo, ito tingnan mo. Decision muna and then determination. Bakit determination? Meron kang feeding. Meron kang paalala lagi ang Lord sa iyo. Kaya, determinado ka dahil lagi kang huwag kang mangangamba, ganito mangyayari, pag-ingatan. Kaya, determinado ka. Hindi ka atras. You will not give up if you are determined. Tatagal ka sa digmaan. Amen po. And then, discipline, matututunan mo. Tulad ni Apostle Paul sa 1 Corinthians. Tatandaan niyo po yan? 1 Corinthians 9:27, I discipline my body. Hindi ko ina-allow na yung body ko siyang mag-lead sa akin. Hindi yung emotionalism ang nagli-lead sa akin. But I discipline my body and bring it into subjection. Saan? Sa spirit. Spirit, soul, body. Yung spirit niya na connected sa God. The spirit of a man is the candle of the Lord. If God is ever going to enlighten us, it is through our spirit.
And then pag ang spirit mo na enlighten, and then you can control, and you can discipline that body, and bring it into subjection. That's when I have preached to others, I myself shall become disqualified. Lord, have mercy. Lord, God forbid. Magpanalanginan tayo. God, hindi tayo magmamalaki na, disiplinado ako, kaya ko yan. Maraming gustong maging Manny Pacquiao, pero kaya yung naging world champion, pangkaraniwang tao lamang yun. Isang batang gutom na walang makain. Yun lang si Manny Pacquiao. Pero meron siyang discipline sa kanyang sarili. And then finally, nireveal sa kanya ng Diyos, itong purpose ko sa iyo. Na kung mag-preach siya, hindi siya natatakot na mawalang naniniwala sa kanya o walang bumilib sa kanya dahil siya naging Christian. Dahil ang mundo, tisod kay Jesus. Bakit ganon? Because the world is under the sway of the wicked one. We need to learn kung paano tayo nai-apply natin yung authority as Christians bilang mananampalataya. Amen po ba tayo mga minamahal ng Panginoon? Kaya tatandaan nyo lagi, remember Lot's wife. Do not be conformed to this world. Be transformed by the renewing of your minds. Unless you change the way you think, you will remain the same. Hanggat hindi ka nagre-repent, ang salitang repentance, ang repent, change your mind. Change the way you think. You turn around and turn to God. Amen po. Tingnan nyo, pag hindi ka nagre-repent, yung tunay na repentance ang tinutukoy ko, guilt, kakainin ka. Sin, mapaparalyze ka. Sin, malalason ka. Bitterness, mapopoison ka. Iniquity, gagapusin ka. You will be bound with iniquity. We need to learn. Yan ang mga sinabi ko ngayon, research na lang ninyo. But those are biblical. Those are in the Word of God. Lahat ng binanggit, naituro ko na rin yon sa inyo. Amen po. At hindi lahat ng itinuro na i-apply. Magkakamali ka muna. Hindi sabi, yung pala ibig sabihin nun. Huwag tayong dumating doon sa ikaw tumatakas na tapos dumingon ka. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magkakamali ng paglingon. Do not look back. May lalim po ng kaunti yung warning na yun, but don't look back. Huwag kang lilingon. Sinuka mo na yun huwag mo nang lingunin. Itinatuwa mo na yun huwag mo nang lingunin. Amen po. Amen na mahal ng Panginoon. Huwag mong pahalagahan ang hindi mahalaga sa Diyos. Tinupok niya yun dahil hindi yun mahalaga. Huwag mong lingunin. Ay, sayang. Ganun ba? Sige, sama ka na doon. Huwag kang manghihinayang. Amen po. Huwag mong pahalagahan ang hindi mahalaga sa Diyos. Ang mahalaga sa Diyos, yan ang iyong pahalagahan. Habang tayo nabubuhay para sa iba. Kung tayo mamatay, mabuti pa sa atin. Makakabuti sa atin. Pero kung tayo nabubuhay pa sa kapakanan ng iba. At pagpapalain tayo ng Panginoon. Amen po. Kasi sa pagbaksak ng economy, ang mga tao talagang masa survival instinct. Pag nagkaroon ng recession, magkakaroon ng survival instinct. Naghihirap ang mundo. Halimbawa, maghihirap ang ekonomiya. Amen po ba tayo doon? Okay, mangyayari. Yan ang sinasabi ng kasulatan. Famine, okay, tapos sinasabi pestilences. Pestilences kasama baboy, manok, piste. Tapos, ang dagat parang dugo. Okay, paano kung pumutok sa ilalim yon? Yung nuclear na yon. Sino pa kakain ng isda? Minamahal ang Panginoon, medyo mahirap. Amen po. Pero pag yung malapit ng hindi natin makayanan, aalisin na tayo ng Panginoon kasi habang buhay ka, gapos-gang ka. Hindi makakalitaw. Kailangan makalitaw para siya makabalik. Yun ang nasusulat. Amen po. Kailangan mo na yung nagre-restrain will be taken out of the way bago makalitaw.
So, gusto nyo bang magmiyembro ng Gapos Gang? Ha? Tatatuan ko na kayo rito. Gapos Gang. Sa noo. Gapos Gang. Be bound. Ay, nagulat eh. Minsan nagulat. In Jesus' name. Nagpreno lang pala si Brother Manor. Tutulog ako. In Jesus' name. Yan ang mga Gapos Gang. Nagulat lamang. Ang pangalan ni Jesus ang sasambitin. Amen po. Hindi yung kung anong malalaswang bahagi ng katawan ng tao ang babanggitin pag nagulat. Okay. Ang babanggitin ay yung pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Ang babanggitin. Amen po. Tira niyo mga minamahal ng Panginoon. Pakinggan niyo ako mabuti. Ang pumipigil sa Kanya ay ang Holy Spirit. Okay. Now, ang Holy Spirit ay wala dyan sa ere na pag-alagala. Ang Holy Spirit nasa puso ng mga taong nananalig. Bibigyan ko kayo ng bagong espiritu. Bibigay ko sa inyo ang aking espiritu. At yun ay kapangyarihan, power. So this is the temple. Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? To God be the glory. Amen? Hiwaga ang kasamaan. Sapagat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Tanging siya na sa ngayon ay pumipigil niyon ang gagawa ng gayon hanggang sa siya'y maalis. Kailangan siya'y maalis. At kung magkagayo'y mahahayag ang taong makasalanan na siyang pupuksain ng Panginoong Hesus pamagitan ng hininga ng kanyang bibig. Parang tabak yun. Sabi sa Revelation, yun ay tabak na magkabilay talim. Nasusulot! Parang tabak na magkabilay talim. Lalabas sa kanyang bibig. Pamamagitan ng hininga sa kanyang bibig. At lilipunin sa pamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagdating. Romans 13 verse 11 to 14. And do this, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. Huwag kayong gumayang mag-slumber dun sa 5 virgins. For now our salvation is nearer than when we first believed. The night is far spent, the day is at hand. Therefore, let us cast off the works, yung mga gawain ng kadiliman, the works of darkness, and let us put on the armor of light. Okay. Let us walk properly as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife, not in envy, but put on the Lord Jesus Christ. Siya dapat makita sa atin. And make no provision for the flesh to fulfill its lust. Totoo, nandiyan ka pa sa katawang lupa mo na yan. Sa katawang lupa mo yan, we are, alam niyo po, we are sexual beings. Pero hindi dapat yan ang namamayani dahil hindi naman tayo hayop. Hindi naman tayo mga aso. Hindi naman tayo mga rabbits. Hindi naman dapat kalibugan ng lagi nangingibabaw sa isip at puso ng mga tao. Amen po. Hindi naman tayo dapat na in darkness. Hindi naman dapat yan ang nangungunat, nangingibabaw at naglilid sa atin. Motivated tayo ng ating mga sexual desires na ito. Hindi naman. Put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust. And lagi tayo magkaroon ng positive anticipation because kung wala kang anticipation po, magiging tamad, magiging irresponsible. Wala kang anticipation eh. Magiging tamad, lazy, mag-i-ignore mo at deadma ka. Nasanay ka na parang walang pakialam. Careless. Hindi good steward ng lahat ng bagay. Kaya ano pa? Pera, gamit, sarili niyang damit. Wala. Careless. Kasi wala kang anticipation. Amen po ba tayo doon?